chapter 4, verse 29. Hindi ko po ang bawat sa tayo hindi, basahin natin ito ng sabay-sabay. Okay? Ephesians chapter 4, verse 29. Okay, ready? Begin. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others according to their needs, that it may benefit those who listen. God bless the reading of this word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa umagang ito, amin pong pinapanalangin ang aming pag-aaral. Dahil ito po, Panginoon, na maging maayos po ito, bawat bahagi nito ay walang hindi magkaroon ng anumang delays. I pray na kami po ay cover us by the precious blood of the Lord. Marahil ayaw ng kalaban natin na makafocus kami, makakonsentrate kami, matutunan ang itutulong sa amin. Sapagkat very crucial ang aming pong pag-uusapan ngayong umaga. Sapagkat ito ay bahagi ng buhay natin. Kaya Panginoon, sa umagang ito, samahan mo inyong lingkod na magbabahagi ng salita. Ikaw ang magsalita through me. At dalay ko po, Panginoon, na bawat minuto, ang bawat oras, sandali ng aming pong pag-aaral, ito po, Panginoon, ay maging makahulugan at makabuluhan sa bawat isa. Kaya, Panginoon, sa inyo na namin tinatalaga ang pag-aaral namin. Ito aming dalangin sa Panginoon na Jesus. Amen. Bako muna po kayo lahat. Alam niyo po, noong 2007, no? 2007, nagkaroon po ng research ang Arizona University tungkol sa gaano kadaming salita ang ating binibigkas everyday. Ano? Gaano karami ang words na inyong binibigay, no? O sinasalita everyday. Alam niyo ba kung ilan? Ilang beses kayo nagsasalita sa isang araw? May idea kayo? So, ayon sa research nila, itong Arizona University, nasabi nila, nakapagsalita pala tayo ng 16,000 words a day. Dami ba, ano? 16,000 words a day. Yun ay yung mga hindi pa mga madadagdag, ha? Yun yung average na tao lang. Yun normal lang, no? Na pakikipag-usap. Ang dami, no? And then, ginawa pa nila itong, kumbaga, nagkaroon pa sila ng research na, kumbaga, mas malalim pa, no? They research further. So, ang kanilang ginawa ay tinignan nila kung sino ang mas maraming masalita, kung sino ang mas talkative. Ang babae ba o ang lalaki? Palagay niyo. Okay. So, based sa una nilang research doon sa 2007, ang sabi nila ay parang pareho lang. Pero nung kumbaga pinalalim nila yung kanilang research, na ang edad na kanilang mga record na audio ay from 10 years old hanggang 94 years old. No? At yung mga kinuhanan nila ng research ay from US, from Switzerland, from Serbia, and from Australia. So nagkaroon sila ng 63,000 o 630,000 na audio recording. No, 630,000 na mga boses na nag-uusap. At kanilang pinag-aralan, sino mas maraming sinasabi, babae at ba o lalaki. At ito ang resulta ng kanilang research. Ang mga babae daw ay nakapagsalita na ganito karaming words sa isang araw. No? Based, lalo na, itong 25 years old hanggang 64 years old. No? Napansin nila na dito sa 25 years old hanggang 64 years old, yung significant, na nakita nila kung sino yung mas maraming sinasabi. Okay? Kung sino yung mas talkative. Okay? Ang sabi nila, 21,845 words a day daw. No? Ang mga kababaihan, sa edad na ganito, 25 to 64. No? So, may 60, tatay mo ba? Ilan pa ka na? 65. No? So, hanggang 64 lang itong research na ito. No? So, ibig sabihin, ay pababa na yung iyong pagsasalita. But, my point is this,
From 25 to 64 years old daw, ang mga kababaihan, nakapagsalita sila ng 21,845 words a day. Okay? And then, ang mga kalalakihan, are you ready for this? 18,507. So, nakita nila na mas madagdag, or mas maraming salita ang mga ladies kaysa mga men. Pero, ilalap din nila, bakit sa ganitong edad, no? Mas madalas magsalita ang mga babae, right, kaysa sa mga lalaki. And they found out na ito palang edad na ito yung nagkakaanak sila, no? Na panahon na sila ay nagkaroon ng family. At madalas, ang mga babae ay naiiwan sa bahay mag-alaga ng mga bata. Okay? At meron kaming nakausap nung isang araw na sa magulang, alam mo yung anak ko, kailangan 4 na beses mong ulitin, no? Yung utos bago niya maintindihan. So imagine, yung isang salita lang, no? Kailangan mong ulitin ng 4 na beses, no? Para maintindihan, para masunod. Kaya yun ang kanilang findings. Kaya pala mas madaming sinasabi ang mga kababaihan sa ganitong edad, 25 to 64 years old, dahil sila lagi ang nag-aalaga ng kanilang mga anak. At ang mga kalalakihan, no, normally sila yung mga nagtatrabaho, no, sila yung wala sa bahay, no, nasa trabaho, no, nasa office, or sa kung anumang field. No? So, ganito po ang gusto kong makita natin. Bagaman, mas maraming salita na binibitawan ng mga babae kaysa sa mga lalaki. But if you will look at this data, ang dami pa lang natin binibitawang salita everyday. Di ba? Ina-expect ko na ang salita mo lang na binibitawan everyday ay mga 5,000 lang sa tingin ko. Nalalamihan pa nga ako doon eh. Pero based sa research, 18,000 pa lang. No? Sa mga kababaihan, 21,000 pa lang. Alam nyo, nung makita ko itong data na ito, ang naisip ko, ilan kaya doon yung sinabi mo na natuwa yung kausap? At ilan doon yung nasaktan yung kausap? Ilan kaya sa mga sinabi mong yun, yung na-encourage yung kausap? At ilan doon yung mga tao na nagtampo, no? Na-offend dahil sa iyong mga sinabi. Mga kapatid, umaga, napakahalaga. No? Napakahalaga, bagaman madalas, hindi natin ito pinapansin, ito pagsasalita, kasi natural ito eh. Pero napakahalaga mga kapatid, na bantayan po natin. No? Suriin natin, no? Kung paano tayo magsalita. Kasi, ang sabi sa Proverbs 18 verse 21, basahin niya po natin. Ready? Begin. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, sabi ng Proverbs, ano? Ang sabi ni King Solomon, no? Ang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. Ang sabi niya, ang analysis niya, ang conclusion niya, the tongue has the power of life and death. No? Hindi mo alam kung ano ang dating sa kausap mo nung sinasabi mo. No? Pwedeng mamatay o pwedeng mabuhay yung mga tao na kausap mo dahil sa mga sinabi mo. Okay? At marahil may mga kakilala tayo, may mga alam tayo na yun or marahil na-experience nyo rin. No? Na-experience nyo rin na may sinabi sa inyong hindi maganda sa inyo, no? At naapektuhan kayo. Nung ako ay pastor pa sa San Pablo, may nakausap ako sa kabataan doon. No? Ang sabi ko sa kanya, bakit hindi ka makatapos ng high school? Bakit laging nag-quit ka? Alam niyo sabi niya sa akin? Kasi sabi ng tatay ko sa akin, wala daw ako marating. No? Hanggang dyan ka na lang talaga. So, tumatak yung sa utak niya. No? Kaya, pagka nahihirapan na siya, ano, sa mga exams, nag-quit na siya. At naalala niya parating yung sinabi ng tatay niya. Na sabi ay, total, wala naman pala akong mararating, sabi ng tatay ko. Ay, hindi ka natatapusin ko.
Kita niyo yung yung power of words. Di ba? At totoo itong sabi ni King Solomon, it has the power of life and death. It can break your dreams, or it can build up your dreams also. Kaya dapat nating ayusin, bantayan, ingatan ang ating pong pagsasalita. Again, ngayon pong buwan ng July, pinag-uusapan natin ang church spiritual wellness. Okay? Dahil nga ngayon ay Nutrition Month, Wellness Month, napakahalaga na ating tiksuriin. Let us examine our spiritual lives. Are we well? Tayo ba ay maayos? Tayo ba ay masigla? O tayo ay aandap-andap na? Tayo ay may karamdaman? Tayo ay may sakit? Pinag-usapan natin noong second Sunday, how well do we hear? Gaano tayo maayos makinig? Kaya ngayong oras na to, how well do you hear? Are you listening to me? Or lumilipad ang inyong mga utak? Possible na nakatingin kayo sa akin, pero yung inyong mga isip ay malayo. Di ba? Marahil meron may matinding problema ang iniwan sa bahay, or bigla may tumawag sa inyo along the way, lumilipad ang ating mga isip. Kung hindi natin naririnig ng maayos ang salita ng Diyos ngayong pong umaga, then our hearing is not well. At nakita natin po yung mga paraan para ma-improve natin yung ating pakikinig. Naghanda ba kayo na makinig ngayon? Yun ang number one. Let us prepare to listen. Bago tayo pumunta sa church, or basta't alam natin na may papahayag ng salita ng Panginoon, let us ask the Lord. Lord, prepare my ears. Prepare my heart. Prepare my mind to listen. Sa pamagitan doon, ma-absorb talaga natin at hindi natin malilimutan yung ating pong mga pinapakinggan. Ang sunod, how well do we read? How well do we read? Tayo po ba'y nagbabasa? Kumusta ang comprehension po natin sa ating pong pagbabasa? Okay? And most of all, ito po ang gusto kong makita natin. Nagbabasa po ba tayo ng salita ng Panginoon? Nakita natin last week, kung ano ang mapapakinabangan natin. Kung atin pong i-expose pa natin ang buhay natin sa salita ng Panginoon. Natutuwa ako doon sa discussion namin last week. Isa sa mga nag-share sa amin, ang sabi niya, ang laki ng epekto pagka nakapagbasa ako. Lalo na sa trabaho. Pag hindi ako nakapagbasa, ang ikli ng pasensya ko. Pero pag nakapagbasa ako, nakakapag-isip ako ng ayos. Kumbaga, pagka may problema, hindi agad ako sumisiklag. Hindi agad ako nagagalit. Pagka nakapagbasa ako. Pero pag hindi ako nakapagbasa ng Bible, ang bilis uminit ng ulo. Ganun po ba mga experiences niyo? Kaya mga kapatid, I encourage each one of us to examine our reading habits. Are we reading the Word of God? Malaki po ang may tutulong yan sa atin. At ngayong umaga, ang panghuli, I hope merong 10 weeks ang isang buwan. Pero, yung first Sunday kasi natin, anniversary, kaya 3 Sundays lang natin pinag-usapan ang ating wellness. So ngayon po, ang ating pag-uusapan, how well do we talk? How well do we talk? Okay? Gaano tayo maayos magsalita? Maayos pa kayong kausap? Maayos pa tayong kausap? Di ba? Natutuwa ba ang mga tao na kausap tayo? O nakukordihan sila? O pagka nandyan ka na, nag-aalisan ng unti-unti yung mga tao. Kasi ayaw nilang pakinggan ka. Okay? Mga kapatid, ang panalangin ko po sa CGBC Satellite at sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga karinig ng salita ng Diyos, we will always be well when it comes to our talk. When it comes to our talking or the way we talk. Kung merong mga tao na dapat maayos magsalita sa mundong ito, dapat tayo po mga mananampalataya. Amen po ba?
Kasi minsan nakakalungkot, no? Tayo na piniklaim natin na tayo ay mananampalataya, tayo tagasunod ni Kristo. No? Tayo ay tumanggap kay Jesus bilang sarili tagapagligtas. Sometimes tayo pa yung mahirap kausap. Sometimes tayo pa yung ang gulong kausap. Di ba? Mga kapatid, makikita natin ngayon, paano tayo magiging maayos kausap sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Okay? So, ito pong aklat ng Ephesians ay sinulat ni Apostol Pablo nung siya'y nasa kulungan. Okay? Nung siya'y nasa kulungan. 3 ang sinulat niya na aklat nung siya'y nasa kulungan. Ephesians, Philippians, and Colossians. At ang nakakapagtaka sa kanyang sulat, nagbibigay siya ng mga instruction na ganito, na ayusin ninyo yung inyong pagsasalita. Ay siya nasa kulungan. At nakakaranas siya ng injustice. Diba? Kinulong siya dahil sa nangangaral siya ng salita ng Panginoon. Hindi siya kinulong dahil may pinatay siya o may ninakawan siya. Kinulong siya dahil nangangaral siya ng salita ng Diyos. Kumbaga, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, pagka ikaw ay kinulong dahil doon, pagka ikaw ay in-interview ng mga reporters, ano sasabihin niyo? Napakawalang kwenta talaga ng gobyerno natin. Di ba? Yung nasasabihin natin, di ba? Nasaan ang demokrasya? Nasaan ang freedom of speech? Di ba ito nasasabihin natin kung tayo nasa kulungan? At i-encourage mo yung mga nasa labas na, pwede bang kumuha kayo ng magaling na attorney, di ba? Na lawyer para mailabas ako dito. Pero si Apostol Pablo, hindi yung sinabi niya nung siya nasa kulungan. Hindi siya nag-alsa. Hindi siya nanawagan ng rally. Kundi ano sinabi niya? Ayusin niyo yung pagsasalita. Di ba? Dapat walang masamang lalabas na salita sa inyong bibig. Okay? Dapat ang lalabas lang sa inyong salita ay yung makakatulong. Okay? Sabi niya, you must speak well. You have to talk well. At tayo mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat wala ka namang nakulong dito sa atin dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Di po ba? At mga kapatid, salamat sa kalayaan, sa democracy na meron po tayo. At ang dapat po natin gawin, katulad po na sinabi ni Apostol Pablo, we need to talk well. At ngayong baga, malalaman natin if we are talking well. Maayos ba yung ating pagsasalita? Okay? So, sabi sa Matthew chapter 12, verses 36 to 37, basahin niya po natin ulit. Ready? Begin. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Ito ang dahilan bakit kailangan natin ingatan, bantayan, at ayusin ang ating pagsasalita o pakikipag-usap. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo, sa panahon ng paghukom, lahat ng ating mga sinabi, lalo digit yung mga walang kabuluhang mga sinabi natin, tayo po ay huhusgahan. We will be acquitted or we will be condemned. At alam po natin, kung titingnan natin ang kapaligiran, kung titingnan po natin ang nangyayari sa ating kapanahunan, yung mga lindol, yung mga gera, yung mga tagutong, yung mga kalamidad. Yan po ay tanda na malapit na dumating ang Panginoon. Di ba? Yung pagkalat ng salita ng Panginoon, through internet, through social media. Kaya sabi ko po sa inyo, pag binubuksan ko yung aming Facebook, minsan 5 yung mga preachers doon. Minsan, ang daming mga quotations about the Lord. Kaya mga kapatid, ang sabi po sa Matthew chapter 24 verse 14, pagka ang gospel of the kingdom, pagka ang salita ng Diyos ay narinig na ng lahat, the end will come. So I wonder kung gaano na lang kaunti
ang hindi pa nakakarinig. Dahil sa tindi ng social media ngayon. Di ba? At alam niyo mga kapatid, the moment na dumating ang Panginoon, ito po ang isa sa mga mangyayari. We will be judged according to what we say. So, kumusta ang ating pong pakikipag-usap? Kumusta ang ating pong pagsasalita ngayon po? Kung darating kaya ang Panginoon ngayong oras na ito, ano kaya ang judgment niya sa lahat ng ating pong pasalita? What was the last word you said ngayon po umaga? Diba? So, mga kapatid, salamat sa oras na ito sapagkat God has reminded us, or God is reminding us, to take care of our speech. Na ating pong bantayan. Na dapat natin ayusin ang ating pong pagsasalita. So, balikan po natin ang Ephesians chapter 4, verse 29. Ang sabi niya, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Huwag mong hayaan na may lumabas, na masamang salita sa iyong bibig. So, meron tayong tatlong makikita na parameters or measurement. Para malaman mo kung yung pagsasalita mo ba ay ayos o hindi. Okay? Ang una na makikita natin, ito ay tinitingnan natin every time na check natin yung ating pakikinig, yung ating pagbabasa, ngayon yung ating pagsasalita. The different types of talkers, ang iba-ibang klase ng mga nagsasalita. So, I hope makita natin dito yung ating pong paraan ng pagsasalita. Ang una, the irreverent talkers, ang mga walang galang na magsalita. Ito yung mga walang respeto kung magsalita. Ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 7, basahin po natin. Ready? Begin. You shall not take the name of the Lord your God in vain. The Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Ito po ay pangatlong utos sa 10 Commandments. This is the third commandment. Ang sabi niya, huwag mo gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Okay? Ano bang ibig sabihin na yung sasabihin ng salita ng Panginoon in vain? Or takes His name in vain? Paano ba mangyayari na ang pagsasabi mo ng salita ng Panginoon ay walang kabuluhan? Or pagsasabi mo sa pangalan ng Panginoon ay walang kabuluhan? Ang unang ibig sabihin daw po niyan, kung titingnan natin sa Hebrew, ay huwag mong gagamitin ang salita ng Panginoon sa iyong mga expressions. Alam niyo ba yung OMG? Di ba? Ilan sa inyo ang gumagamit doon? OMG, pagka nagugulat kayo, pagka namamanga kayo, OMG. Kaya iba, oh my gulay na lang. Oh my goodness. Pero nagsimula yun sa, oh my God. Di ba? At marami tayong naririnig na gano'n. And marami tayo rin nakapagsalita ng mga. You know what? Those are expressions na walang meaning. Hindi mo talaga tinatawag ang Diyos pagka sinasabi mo yun. At yung isa pa, ito po ang nasasaktan ako pagka nanonood ako sa Netflix. Yung ginagawang mura, cursing ang Panginoong Jesucristo. Pagka yung nagagalit sila, talagang dinagdagan pa nila ng F-word, yung Jesus. Kaya sabi ko lang sa sarili ko, based dun sa Matthew na binasa natin kanina, time will come, the Lord will, sisigilin ng Panginoon itong mga tao. Kasi, kung wala man sa script yung sinabi nila yun, kasi ang mga artista, minsan nagsasuggest, ganito ang sasabihin para talagang nakakagalit. At pagka sinabi nila kailangan natural. Natural yung mga murang gano'n. Pero mga kapatid, basta pangalan ng Panginoon, dapat po hindi natin yan nilagamit sa walang kabuluhan.
sa expressions. Sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay banal. No? Ito po ay makapangyarihan. Ang pangalawa, paano mo magagamit ang salita ng Panginoon o ang pangalan ng Panginoon in vain? Next, misrepresenting God's will. Ganito. Maraming narinig na kayo na ganito. Kagabi, nanaginip ako at ang sabi ng Diyos sa akin, tatakbo ako presidente. O kaya tatakbo ako senador. Kagabi, nang panaginipan ko, no? Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ang mapapakasawa ko. Okay. So, misrepresenting God's will. No? Ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos, para makuha mo yung gusto mo. Okay? You are using God's name in vain when you do that. No? Sinasabi mo na God's will, pero sa totoo lang, if you will search your heart, hindi naman. No? Nakita mo lang na mas powerful pagka ganun ang sinasabi pag ginagamit ang name ng Panginoon. Pero mga kapatid, we are using God's name in vain. Okay? So, siguraduhin natin no, na talagang yun ang sinabi ng Panginoon pag ginamit natin yung salitang God's will. No? Talagang meron tayong prueba sa Word of God. No? Meron tayong proof sa circumstances na ito nga ang kalooban ng Panginoon. Huwag tayong basta lang magsasabi na, gusto ko pumunta doon, God's will. Diba? Kailangan merong mahaba na pananalangin at pag-alam sa kalooban ng Panginoon. Ang isang pang ibig sabihin daw, when you use the name of God in vain, hindi lamang expression, hindi lamang misrepresenting God's will, kundi hypocritical living. Hypocritical living. Ito yung sinasabi mo Christian ka, sinasabi mo na nag-aaral ka ng Word of God, sinasabi mo ako umatin ako dyan, lagi ako nagbabible study. Pero your life is opposite. No? Opposite sa iyong mga ginagawa. No? Na-experience nyo na ba? O narinig nyo na ba na sinabihan kayo na, bakit yun ang buhay mo? Nagbabible study ka pa naman. Di ba? Bakit ganyan ka? Bakit ganyan ka magsalita? Eh, umaating ka sa group na yun ah. Di ba? Ito yung worst na narinig ko. Ikaw, grabe ka magsalita. Pastor ka pa naman. O di ba? Nakaka-ano yun, ano? Nakakahiya. Nakakalungkot. Pagka may nagsasabi sa atin ng gano'n, ang ibig sabihin, hindi maayos yung ating pangyayari. Our lives, no? Who should represent God, God's name. Pero pagka namumuhay tayo ng opposite doon sa ating sinasabi, then we are using the name of God in vain. Kaya mga kapatid, hindi lang yung salita natin yung dapat ating ayusin, kundi yung ating pong pamumuhay. No? Sapagkat representative tayo ng Panginoon sa Kristo. Anong gagawin natin? Ano man ang sasabihin natin? It reflects the Lord. Okay? So kung ikaw ay bugnutin, no? Ikaw ay sumpungin, no? At sinasabi mong ikaw ay Christian, no? Ay magtataka yung mga tao. Totoo ba talaga? Diba? Walang pasensya. Diba? Magagalitin. O at maraming kaaway. Okay? And then, ang pang-apat, false oaths or vows. Ito, nung mga bata pa tayo, ewan ko ngayon, ginagawa din natin, pero mga bata pa tayo, sumpangan, mamatay ka man, no? Mamatay man ang Diyos. Ganun lagi ang no? Mga tanungan ng mga bata pa kami. Ang totoo, hindi mo talaga ginawa. Sometimes ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon, no? Para sumpa sa isang bagay na alam mong hindi mo naman tutuparin. Okay? So, ito pong apat na ito, ang mga paraan para magamit natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kapuluhan. At ano ang sabi ng Panginoon? The Lord will not hold him guiltless. Okay? Pagka ginamit natin ang salita ng Panginoon in faith, okay? Sabi niya, the Lord will not hold him guiltless. Ibig sabihin po, may parusa na ibibigay ang Panginoon
sa bawat isa. So maganda, balikan natin, paano ba, ano ba yung mga expressions ko? Di ba? Ano ba yung, paano ko ba i-confirm? No? Bakit ko ba ginagawa itong bagay nito? Ito ba ay God's will o hindi? Ano bang klaseng buhay ang aking ipinapabuhay? Sa school, sa office, sa bahay, sa community? No? Ito ba ay tama sa aking pinag-aaralan? And then itong panguli, mahilig ba akong sumumpa o mangako? No? Na hindi ko naman tutuparin at ginagamit ko pa ang pangalan ng Panginoon. Okay, so I hope this will remind us to really check, or examine the way we talk. Okay? Are we using God's name in vain? Mga kapatid, ang isang tao na lagi ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa walang pahulugan, those people are irreverent talkers. Walang galang, walang respeto na mga nagsasalita. Alam niyo po, ang mga Hebrew writers or Jewish writers, alam niyo po ba, sa kanilang pagsusulat, yung mga nagsulat ng Biblia, ganito po ang kanilang practice. Ang una nilang sasabihin, bago nila isulat yung pangalan ng Panginoon, ito muna ang kanilang sasabihin, I'm writing this for the holiness of the holy name. Sasabihin nila yun, malakas. Pag hindi nila sinabi yun, at sinulat nila yung pangalan ng Panginoon, yung buong sinulat mo, mawawala ng kabuluhan yun. Dapat mo nang itapon. Kailangan, ang una nilang sasabihin, I'm writing this to the holiness of the holy name. And then, after na sabihin nila yun, maliligo muna sila. Meron silang tinatawag na living water, na pagka naligo sila doon, iniisip nila na sila ay magiging malinis. At pagkatapos nilang maligo doon, huhugasan pa nila yung kanilang kamay. Sa kanilang pagsusulat. At sa kanilang pagsusulat, dapat hindi mo i-memorize yung name ng Panginoon. Kasi di ba pag memorize mo, hindi ka nang titingin doon sa kopya. Di ba? Hindi mo dapat i-memorize. Kailangan, kada word o kada letter, titingnan mo para hindi ka magkamali. At ito pa ang isa pang matindi. The moment na nag-start na sila na magsulat, walang pwede bumabala sa akin. Ito yung pagka sinusulat na yung pangalan ng Panginoon, yung Yahweh, pag sinulat kayo. Kahit na dumating ang hari, kahit na dumating ang sino mang importanteng tao, hindi dapat sila maabala sa pagsusulat ng pangalan ng Panginoon. That's how holy is God's name to these Jewish people. Ganun kabanal, ganun kasagrado. Kaya mga kapatid, kailangan higalan natin. May mga nabibitawan tayong madalas na salita tungkol sa Diyos. Na sometimes, wala pang lugar sa buhay po natin. It is meaningless. Kaya, dapat po, bantayan natin ang mga bagay nito. So, yun po, una na makikita natin, the irreverent talkers. Second, the evil talkers. Yung mga masamang tao na nagsasalita. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 3, verse 10, basahin niya po natin, ready, begin. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Ang sabi ni Pedro dito, whoever would love and see good days. Kung gusto mong maging maganda ang pamumuhay mo sa mundong ito, dapat bantayan mo ang iyong dila. Bantayan mo ang iyong labi, ang iyong bibig, o ang iyong pagsasalita sa mga masasama at mapandayang salita. Okay? Umiwas po tayong magdaya at magsinungaling. Anong ibig sabihin? Pagka ang ating pong mga salita ay puro masama at mapandaya, ang ibig sabihin, maraming problema na tayo po ay nakakaharap. Di po ba?
Okay? Ano pa po ang sabi? Sa Romans chapter 16, verse 18, basahin niya po natin. Ready? Begin. For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites, by smooth talk and flattery, they deceive the minds of the people. So ito yung mga, sa panahon natin, ay mambubudol. Di ba? Nabudol na ba kayo? Kasi, sweet and smooth talker sila. No? Flattery, parang, halimbawa, ito, lagi ko itong napapansin pagka sa department store. Ang bibili ako ng damit. Pag sinuot ko yun, bagay ko ba? Oo, bagay talaga yan. Sir, bagay si ramdam ko sikip. Ramdam ko sikip. At hindi tama ang fitting sa akin. Pero sabi niya, Sir, okay na okay yan. Ang gwapo yung tingnan. So, syempre, parang napapaano ka doon, Parang natutuwa ka sa ganung pakikinig. Hanggang sa, sigurado ka, pagka binili ko ito, okay ang, okay yung tsura. Okay na okay, sir. Bilhin mo na yan. O gusto mo, isa pa para may pampalit ka. So, dahil sa smooth talk, flattery words, nadideceive, nadadaya tayo. Or maybe, sometimes ganito rin ang ating ginagawa. No? Yung paraan ng ating pagsasalita ay smooth talk, flattery. Dahil na pagka meron tayong gusto makuha. No? Ang ganda ng ating mga sinasabi para umayan. Those are evil talkers. No? Pagka ang dahilan kung bakit ka makikipag-usap ay para loohin ang isang tao. Those are evil talkers. Kaya mag-ingat po tayo dito. No? Hindi lamang sa pakikipag-usap sa mga ganyan tao, maging yung ating pagsasalita rin. No? Sometimes, nagsisinungaling tayo para makalusot. No? Halimbawa, sa pagdadrive natin, nahuli tayo ng pulis. One time, nahuli ako ng pulis dun sa amin. Sabi sa akin ng pulis, Sir, hindi po pwedeng tumawid dito. Sabi ko, bakit? Kasi po may sign doon na bawal tumawid dito. Hindi ko nakita. Kaya pagigilid ba ako? Hindi ko nakita. Baka sa hindi ko tinignan. At na-realize ko, hindi ko tinignan. Pero talagang gigil ako. Sana nilalagay sa mataas. Sana yung medyo malaki. Kasi binalikan ko, medyo maliit yan, tapos nakatago pa doon sa tabi. Pero yun yan, hindi ko tinignan. Kasi ang tanong sa akin, tinignan mo ba, sir? So, ganun lang ginawa ko, pero hindi rin talaga akong pinalusot. So, makikita po natin, mga kapatid, kailangan mag-ingat po tayo sa ating po mga sinasabi. Kung ito ay panloloko, ang gagawin natin, yan po ay nasa category tayo ng evil talkers. Kaya, kumusta ang ating pong pag-ipag-usap? Lalo na pagkagipit tayo. Diyan yan lumalabas Pagkipit tayo. Halimbawa, nandiyan yung mga maningigil. Paano natin ito kinakausap? Di ba? So, ito po ang gusto kong makita natin. So, pangalawa, evil talkers. Third, the careless talkers. Yung mga hindi maingat magsalita. O ito yung mga taklesa. Okay? Yung hindi nila alam na nakakasakit na pala sila magsalita. Nasabi dito sa James chapter 1 verse 26. Basahin po natin. Ready? Begin. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. Imagine that. No? Ito sabi ni Santiago sa mga tao na nagsasabi na sila ay relihiyoso. No? Sila ay makadiyos. Pero hindi nila makontrol yung kanilang mga sarili. O sa kanilang mga lapit. Yung kanilang mga bibig. Lalo na sa pagsasalita ng mga masasama. They deceive themselves. Niloloko nila ang sarili nila. At yung kanilang relihiyon ay walang kwenta. Walang kabuluhan.
Di ba? Mga kapatid, ang panalangin sa mga members ng CGBC sa atin, sana pag pinakinggan tayo ng mga tao, ng mga kausap natin, hindi nila maiisip that our religion is worthless. That our group is worthless. Why? Because we are following the Lord. No? Because we are watching what we say. Di ba? Iniingatan natin, binabantayan natin yung ating po sinasabi. Sapagkat, again, kung hindi tayo magiging maingat sa ating pagsasalita, ganito po ang dating ng mga tao o sa mga tao ng ating po pinapagalan. Diba? Bad testimony tayo. No? Wala tayong mahihikayat. No? Wala tayong mai-evangelize kung sa ating po pagsasalita ay hindi nakikita ang Diyos sa buhay natin. Diba? Alam niyo siguro yung kanta na Sampung Kabayo, banal na aso. No? Ang tinutukoy doon ng kantang yun ay sa religious, no? Dasal ng dasal sa jeep, no? Pero pagbaba niya, no? Ano ba nangyari doon? Bakit siya nagmura? Basta nagmura siya bigla. So parang na-shock yung tao na nakarinig mo. So tayo din mga kapatid, kumusta po ba tayo? Pagkatapos ba ng church natin, pagbalik natin sa school, pagbalik natin sa work, pagdating natin sa ating mga tahanan, how's our words? No? Paano tayo magsalita? Okay? May nagbago ba? Patuloy ba itong nagbabago? O katulad lang ng dati? Or lalo pang sumasok? Okay? So, careless. Sabi ko sa Proverbs 10:19, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. No? In short, kung isa-summarize natin itong Proverbs chapter 10, verse 19, no? Mas maraming salita, mas maraming mali. Diba? Kung ikaw ay tao madaldal, kung ano mga pinagsasasabi mo, mas marami kang mali. One time, pagkatapos ng aking internship sa Calapan, kami ay sumakay sa L3 kasi maghahati kami. Ang daming tao, ang daming nagkikwentungan. So, may isa doon na kabataan, sabi niya, Pastor, alam mo ba na may surprise party sa mamaya? Ano ba? Meron pala. So, natahimik silang lahat. Ano? Natahimik silang lahat. Sabi ko, siya, alam ko na. Hindi na pala surprise. Then bigla sila nagtawanan. Tapos si Busy tayo, ikaw, napakadalitan mo. Bakit hindi mo napigilan ang sarili mo? Hindi mo dapat sabihin yun. Sabi niya gano'n. No? Sabi ko, panagay ko. Kasi surprise eh. Diba? So again, pagka hindi tayo maingat sa ating pong mga sinasabi, if we are careless, ay maraming magiging problema. Okay? So, yun po ang pang-tatlo. And then, ang pang-apat, the gracious talker. The gracious talker. Okay? Ang mapagbiyaya. No? Ito yung maayos na makipag-usap. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 29, sabi niya, only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ang sabi dito, pag makikipag-usap ka, no? Dapat hindi yung mga masasama ang lalabas sa iyong bibig, no? Kundi yung mga bagay na makakatulong para mapalakas, mapatatag yung iyong kausap. Di po ba? Dapat ang lalabas sa iyong salita ay hindi pang bubola, no? Hindi pang bubudol, no? Kundi nagpapalakas. Ay, nasabi doon, according to their needs, that it may benefit those who will listen. Dapat kapaki-pakinabang, mga kapatid, ang ating po mga sinasabi. Okay? And then, nasabi pa sa Colossians chapter 4, verse 6, basahin nga po natin. Ready? Begin. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that we may know how to answer everyone. Okay? Dapat gracious ang ating pagsasalita. No? Kumbaga,
may konsiderasyon. Iniisip natin, makakasakit kaya ako pagka sinabi ko ito. No? Halimbawa, kung alam mong hindi maganda yung kombinasyon ng suot ng iyong kausap, paano mo sasabihin? Di ba? Paano mo siya itatama? Paano mo siya ililigtas sa kahihiyan? Di ba? Merong isang lalaki, nag-date sila ng kanyang girlfriend. So yung girlfriend niya, tawa ng tawa, nakita ng boyfriend na may nakasingit na dahon sa kanyang ngipin. So sabi ng boyfriend, paano ko kaya sasabihin sa kanya na hindi siya ma-offend? So isip siya, ano ba? Ano ba sasabihin? Sweetheart, malunggay ba yung ulam ninyo kanina? Oh, hindi. Last week pa namin ulam yun. Yan na yan. 1 week pa pala nakasingit yung dahon ng malunggay sa kanyang ngipin. So, kailangan, mga kapatid, sa ating pong pakikipag-usap, we need to speak with grace and season with salt. Pagka sinabing season with salt, no? Ang salt, ito ay pampalasa, no? Imagine niyo kumain kayo ng adobo na walang asin. Diba? Parang, kasi adobo ito. No? Dahil noong unang panahon, napakahalaga ng asin, no, sa kanila. Okay? Kaya, ang sabi niya, kailangan yung iyong sinasabi, malasa, nakapagbigay ng sigla, nakapagbigay ng buhay. Okay? So, yan po ang una, para tayo ay maging gracious talker. Next, sa Colossians chapter 2, verse 7, basahin nga natin, ready, believe. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflowing with thankfulness. Ano ang gusto nyo na kasama? Yung puro na lang reklamo o yung puro pasasalamat? Ano yung sa tingin nyo masarap kasama? Halimbawa, magdadrive kayo, may pakikisabay sa inyo. Sino yung mga gusto nyo isabay? No? Yung puro reklamo ang kanyang sinasabi. So, lahat na lang ay may reklamo. No? Magsabi ka na maganda, makakita siya ng pula. No? Katulad nung pupunta kami sa isang camp. O dun sa Batangas. At ang ganda ng basketball court. Alam nyo, sa isang camp talagang hindi kompleto ang camp pagka walang basketball. Yun. Ang ganda ng basketball court. So sabi ko dun sa isang kausap ko, ganda ng basketball court, ano? Inayos talaga nila. Ano yung sabi niya? Oo, maganda, pero tingnan mo yung gilid-gilid, oh. Gilid-gilid, oh. Pagka ano ka dyan, napatama ka dyan. No? Mga ma-accident nila pagka dito. Tapos yung ring, oh, tingnan mo, oh. No, bakit nang nilagay nila? No, walang spring. So, ganun lagi yung reaction niya. Basta nagbigay ka sa kanya ng maganda. No? Nakakita agad siya ng pangit. Diba? May nakikita siyang pangit agad. Kaya parang ayaw na tuloy, kausap siya pagka may sasabihin ako na maganda. Kasi sigurado, may makikita pangit. Di ba mas masarap kausap yung tao na nagpapasalamat? Ang sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 7, overflowing with thankfulness. Nakakagaan ng loob, mga kapatid. Kung ang isang tao, kahit sa simpleng bagay ba, ay marunong siyang magpasalamat. No? Kahit na simple ang ulam, simple ang bahay, simple ang damit, no? Ay magpasalamat. May napanood ako sa TV, 10 silang naglaban, no, sa competition. No? Number 8 siya. Alam niyo bang ginawa ng family? Celebrate. No? At pinalagyan ng pinagawa ng laki. No? Congratulations for the 8th place. 10 silang lahat, pang 8 siya. At ganun lahat ng mga trophy niya. 7,
Kumbaga walang first, walang second, walang third, puro ganun. Sineselebrate nila. No? Basta may achievement, kahit na kumbaga malayo, no? Sineselebrate nila. Kaya kung malaki na siya, nagreklamo na siya sa mga magulang niya, bakit nyo lagi sineselebrate? Hindi naman ako winner. Ang sabi ng parents niya, you have all the reason to celebrate. Una, kasi nag-participate ka dyan. Maraming mga tao ang hindi kayang sumali sa ganyang competition. Di po ba? So, mga kapatid, kung iisipin natin ang mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon, wala tayong may dahilan para makapag-isip o makapagsalita ng hindi mali. Sapagkat makikita po natin dito, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, overflowing with thankfulness. Kung tayo po ay patuloy na lumalago, patuloy na tumitibay sa ating pananampalataya sa Panginoon, we will overflow with thankfulness. Sapagkat maraming blessing po na binibigay ng Panginoon sa atin. Ito ba? So, yun po ang makikita natin, no? Na different types of talkers. So, saan po kayo doon? No? Doon sa apat na tinignan natin, kayo ba ay number 1, number 2, number 3, or number 4? No? Again, ganyan sabi ko po every week, sana hindi ito magbigay sa atin ng guilty feeling. No? Na, uy, ako, kawawa naman ako. Hindi na ako attend dyan sa church na yan. Kasi laging pinaparamdam sa akin na masama akong tao. Hindi po. Mga kapatid, itong salita ng Diyos ay pinapakita sa atin, no, to repair us, no, para ayusin tayo. At alam niyo po, sa pag-repair, no, halimbawa, na-sprain kayo, hindi po masarap ang gamutan pagka may nalinsad kayo doon. Masakit talaga, pero gagaling tayo. And yun po ang epekto ng salita ng Panginoon sa atin. So if you feel na nando kayo sa 1, 2, 3, ay patuloy natin pakinggan ano ba sinasabi ng Panginoon. Paano ba natin ito maaayos? Kung kaya nandun na sa number 4, salamat sa Panginoon. If you are a gracious talker, salamat sa Panginoon. Keep it up. Ipagpatuloy po natin. Okay? Ang pangalawa na parameters para malaman mo, if you are talking well, hindi lamang the different types of talkers. Second, the demand for proper talking. Ang pangangailangan ng maayos, ng tamang pagsasalita. Bakit kailangan natin magsalita ng tama? Bakit kailangan pa natin pag-isipan ito? Hindi ba natural na lang? Hindi ba dapat mag-react ka na lang sa kung ano ang dumating sa iyo? Okay? Ano ang demand? Ang una, kung titingnan natin itong Ephesians chapter 4, verse 29, ang sabi dyan, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Gusto ko mong pansinin niyo yung salitang do not. Hindi ito yung Dunkin' Donut. Do not or wag. Ang dalawa po ang kahulugan yan. Yung do not na yan. Ang ibig sabihin po niyan, una, don't start. Kung ikaw ay hindi mo ba na-experience na magmura o magsalita ng masama, do not start it. Yun po ang ibig sabihin niya. Ang pangalawa na kahulugan po ng do not na yan ay, if you are already used to speaking bad words, you have to stop. Stop it. Ito po ang ibig sabihin ng salita. Do not. No. Don't start and you have to stop. Okay? Itigil mo na. Huwag mong simulan at itigil mo na. Kung ikaw ay sanay na, kung ito ay natural na sa'yo, you have to stop. At tandaan po natin ang kausap po ni Apostol Pablo dito ay mga mananampalataya, mga Christians. No? At yun nga, sometimes kaya tayo po ay mga mananampalataya na aminin natin. Sometimes nakapagpura pa rin tayo. Nakapagsalita pa rin tayo ng masama. Kung hindi man audible, in our minds, lalo sa ating mga nagdadrive,
No? Kung i-record daw, no? Lahat ng sinasabi natin habang tayo ay nagdadrive, no? Ay mga ma-stumble tayo. No? O baka ma-stumble yung mga makakarinig. Sapagkat lalo na pagkakinat ka, no? Ng motor, ng bus, no? Iba-iba ang ating mga nasasabi. Di mo ba? Pero dito, sabi niya, do not. No? Don't start it or stop doing. And then yung word the but. Yan. Ang ibig sabihin naman ng but ay, this is what you should do. As I've said, tandaan niyo po ito, ang Bible, pagka may pinatigil na gawin sa iyo, meron din siyang ipapagawa naman sa iyo. Yung mga ibang mga hindi mananampalataya, akala nila, pagka sila ay nag-involve sa Christianity, pagka tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, akala nila magiging boring ang buhay. Narinig niyo na ba na, ay, ayokong sumama din sa inyo, daming bawal. Bawal na ganito, huwag kang dapat ganito, hindi dapat ito. No? Pero hindi nila tinatanong kung ano yung alternative. Di ba? Ito po, kung inyong pag-aaralan ng Biblia, meron siyang ipapatigil sa iyo. No? At yung ipapatigil niya sa iyo, dahil makakasamahin sa iyo. So, bibigyan ka niya ng alternative. No? Kung ano yung dapat na makabuti, no? Makakabuti sa iyo. Sa iyong pamumuhay. Kaya, binanggit niya yung salita, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ang sarap kausap ng mga tao na ang laging sinasabi ay kung paano ka magiging maayos. Diba? Kung ano yung dapat mong gawin. Mas masarap kausap yun. Diba? Kaysa yung, puro reklamo, no? Puro mga masasakit na salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang sabi po dito, bakit kailangan natin na magsalita ng tama? Ang una, because words reveal our hearts. Sapagkat ang mga salita natin ay reflection kung anong laman ng ating puso. Okay? Ang sabi sa Matthew chapter 12, verses 34 to 35, brood of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? And then sa verse 25, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil out of the evil treasure brings forth evil things. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, no, sa mga kausap niya, kayo ay mga anak ng mga vipers, mga ulupong. Okay? Paano kayo, mga masama, ay nakakapagsalita ng mabuti? Dahil sa kung ano yung nasa puso ninyo, yun ang lalabas. So ano ibig sabihin niya dito? Yung mga masasama, pero lumalabas ay mabuti. Ang ibig sabihin ng mga ito, mga deceivers ito. Mga manloloko. Di ba ganun na mga manloloko? Hindi na sasabihin sa inyo na, hoy, lolokohin kita mamaya. Okay? Para ikaw ay maloko, magsasalita siya ng mabuti. No? Magsasalita siya ng gusto mo. Pero hindi mo namamalaya. Hindi mo namamalaya kung pinti ka na yan. At niloloko ka na. Kung pinti ka na niyang pinagsasamantalahan. Diba? So, ito po ang gusto ko po na makita natin. Bakit kailangan natin matutunan ng tamang pagsasalita? Sapagkat makikita sa isang tao kung ano ang nilalaman ng kanyang puso sa kanyang mga sinasabi. Okay. So, simula ngayon, no, obserbahan niyo yung mga nagiging kausap ninyo. At isipin ninyo, ano ba yung nasa puso ng tao ito? Bakit ito ang kanyang sinasabi? Di ba? At ikaw din, ano ang nasa puso? Bakit ko nasabi yun? Bakit ko nabitawan yung salitang yun sa kanya? What is in my heart? Sapagkat mga kapatid ganito, yung inyo lang mga sinasabi, no, yan po ay nanggaling sa kung ano talaga ang nilalaman ng ating puso. No? Hindi yan basta
kumbaga, bigla na nagbuko kayo yung bibig ninyo, no? Dahil may boses kayo nagsalita, no? Pinapakita niya kung ano talaga ang gusto niyo mangyari. Kaya sinabi. Okay? Then, words often hurt, no? Kailangan po natin pag-aralan ang tamang pagsasalita. Sapagkat hindi lamang inihahayag ng salita natin kung ano yung nilalaman ng puso natin, kundi ang salita ay nakakasakit. Alam niyo po ba yun? No? Madalas ay nakakasakit. In fact, sabi nila, mas makalas pa nga ang salita, no? Kaysa sa kutsilyo. Alam niyo po, ang pagdisiplina sa amin ng mga magulang ko, na may bata pa, ay yung talagang traditional, yung pinapalo. No? Napakarami ko ng palo na experience dahil napakalikot ko, napakapilo ko, tanong niyo pa sa mga kapatid ko. No? Iba-ibang klase ng pamalo ang lumapat sa aking kwet. Merong sinturon, merong yung gitna ng saging, ano yun? Dahil ng saging, yun, sabog sa kwet yun. No? Merong kahoy, no? Merong kuryente. Ayun. So, imagine niyo kung gaano kakulit, kapiglo nung ako ay bata. Lagi akong pinapalo. Pero napansin ko ito. Napansin ko, pag pinapalo ako ng tatay ko, mga 30 minutes lang, tapos na ako umiyak. Tapos na. Lalo na pag nawala na yung sakit, tapos na ako umiyak. Pero there was one time when they talked to me. Pero whole night ako umiyak. Nung sinabi nila sa akin na huwag ka nang sumimba dyan sa church. No? Simula ngayon, huwag ka nang sumimba dyan sa church. Kumbaga, ayaw na nila akong papuntahin doon. Gusto nila, sumama ako sa kanila. Pero sabi ko, hindi po, dito po ako magsisimba sa Baptist Church. Kung ikaw ay tutuloy dyan, lumayas ka. Sabi sa akin, lumayas ka na. Tingnan mo kung mapaaral ka, no, mapakain ka ng pastor. And you know what? Walang paluwa na nangyari doon. No? Nagsalita lang yung nanay ko. Pagka hindi ka tumigil sa pagkatin mo dyan, lumayas ka. And because of those words, it made me cry the whole night. At nung umaga, nung napagod na ako sa pag-iyak, nakatulog na ako, nung umaga, ako unang ginigising ng nanay ko kasi naglilinis ako ng piggery, ng poultry, tapos nagbubukas ako ng tindahan sa palengke. So ako unang ginigising niya, alas 4 ng madaling araw. Yun agad ang tanong niya, anong decision? And then I cried again. Words often hurt people. Kahit walang pamalo, kaya kanyang saktan. Diba? Ang sabi dito sa Proverbs chapter 16 verse 28, basahin na natin. Ready? Begin. A perverse person stirs up conflict and a gossip separates close friends. Totoo ba ito? Yes. Diba? Pagka chinichismis ka ng kaibigan mo, diba? Even your close friends, masisira yung inyong relationship. Through careless words. Okay? It will really hurt. I do not know kung ano na ang mga na-experience you about this. Pero I'm sure na tayo dito ay mag-aaral. And ngayong umaga, nais ko kong bantayan natin ito. No? Pagka sinabi ng friend nila, atin-atin lang to. Walang makakaalam. Di ba? Anong usually nangyayari? So yung friend mo, na nagsabihin mo, yung friend ng iba, atin-atin lang to. Huwag mo, huwag mo sasabihin na sinabi ko sa iyo. Hanggang sa malaman mo, alam na ng buong barangay. At dahil doon, even close friends, naghihiwalay sila because of careless words. No? Because of this kind of words. Kaya kailangan natin matutunan ang maayos na pagsasalita. Ano pa? Sabi sa Proverbs 11 verse 9, basahin niya natin. Ready? Begin.
With their mouths, the godless destroyed their neighbors, but through knowledge, the righteous escape. With their mouths, the godless destroy their neighbors. Okay? Yung mga walang Diyos, dahil sa kanilang mga salita, sinisira nila yung kanilang mga kapitbahay. No? So, ang number one na nasisira, when your words, or when you speak carelessly, ay hindi mga objects, kundi relationships. Di ba? Ilan na ang mga, alam ninyo, na nasirang relationships because of words. Di ba? Ilan na yung nasirang relationship natin because of words. Diba? At ito, totoo itong conclusion ni King Solomon. With their mouths, the godless destroy their neighbors. Pero dito, sabi niya, but through knowledge, the righteous escape. Ngayong alam nila ito, at kung aayusin natin ang ating pagsasalita, yung ating pong mga relationships sa kapitbahay, sa mga kaibigan natin, ay iwasan natin masira. Mapapanatili natin. So, ngayon baga, isipin natin, sino ba yung mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, mga kakilala natin na hindi na tayo kinakausap? Ano kaya ang nangyari? No? May nasabi kaya tayong hindi maganda o hindi maayos. Diba? So, yun po ang gusto kong makita natin ngayon. And then, hindi lamang words between our hearts, words often hurt others, but words can bless others also. No? You can use your words to bless others. Para pagpalain ng iba. Anong sabi dito ulit sa ating talata, Ephesians chapter 4, verse 29? Ang sabi diyan, but only what is helpful for building others up. No? And then, sabi pa doon, that it may benefit those who listen. Mga kapatid, ito po, sana sa atin pong pakikipag-usap, hindi naman dito sa church, kundi sa lahat ng lugar, na naroon tayo. At kahit anong edad ang kausap po natin, bata man yan, kaedad man natin, o matanda. Sana lagi natin isipin, ipanalangin sa Panginoon, that I will only speak helpful words, words that can build up. Okay? Not words that will destroy relationships. Diba? And in that way, we can bless others. Ito yung paraan para mag-bless natin iba. Wala man tayong finances, wala man tayong pera na ipagtulong or gamit na may ipagtulong, alam niyo ba na yung salita pa rin natin ay sapat na para lumakas ang isang tao. Sabi sa Proverbs chapter 15 verse 1, basahin na po natin ito. Ready? Begin. A soft answer turns away wrath, but a harsh words stays up. So, madalas sa buhay po natin, marami tayong mga nakakasagutan. Ito, subok ko na. Sa aming mag-asawa, lagi ko binibigyan ng example. Pagka kaming mag-asawa ay tumataas ang boses, nagsasabayang bigkas kami. Naalala ko ito lagi. At one time, trinay ko talaga, to soften my voice. At yun, nung binaba ko yung boses ko, nagkaayos kami agad. Pero, sabi doon, but a harsh word stills up anger. Pwedeng tama ka, pero kung ang presentation mo ay hindi tama, ay lalo kayong magkakagali. Lalo kayong mag-aaway. Lalo kayong hindi magkakasundo. But if you will say it in a soft answer, or in a nice way, magkakaunawaan at talaga. And I can say, and I can attest, this Proverbs 15:1 is effective. So sa mga mag-asawa, kahit mag-asawa dito, sa mga may karelasyon dito, or kahit sa school, sa mga kaklase nyo, mga teachers ninyo, sa trabaho, sa office mates, sa boss natin, subukan nyo to. Pag may nagtaas ng boses sa inyo, try soft words or soft answer.
magkakaayos sa kayo. Or mag-uusap kayo ng mas maayos. At para malaman nyo talaga yung katotohanan ng talatang ito, subukan nyo yung harsh words din. No? Pag kami nagalit sa inyo, magsalita din kayo ng masakit. No? Pero sana huwag maging malala yung resulta. Pero ito po subukan natin, soft answer. Okay? I'll tell you, this is effective. Next, sabi sa Proverbs 12 verse 25, basahin na po natin. Ready? Begin. Anxiety weighs down the heart. The right word cheers it up. Diba? So, ang mga kabigatan, ang mga pangamba natin sa buhay, no, ay, kumbaga pinapabigat nito yung ating puso. Diba? Lahat tayo, kahit tayo po yung mga mananampalataya, ay nakaka-experience po tayo ng anxiety, pangamba. Lalo na sa mga pangyayari sa buhay natin, sa mga uncertainties ng buhay nito. Nangangamba tayo. Pero sabi dito, a kind word cheers it up. Yung mabuti na pananalita ay nakakapagpalakas, nakakapagpasigla, nakakapagpagaan ng loob. Mga kapatid, alam niyo ba, tayo pong lahat dito, iba-iba ang ating mga pinagdadaanan. Lagi ito sinasabi, behind these nice clothes, no? Sa likod ng mga magaganda nating mga damit, ay may puso na sugatan. Di ba? May puso na nasaktan. No? Behind those smiles, no, ay mayroong puso umiiyak sa umaga. At mga kapatid daw, matutunan natin to speak kindly to one another. Kasi sa ating pong pagsasalita ng mabuti, ng maayos, nakakapagpasigla tayo. Hindi nyo alam, no, yung impact ng ating pong kind words. Nakakapagpasigla, nakakapagbigay ng pag-asa. Di ba? Kaysa yung ganito ang marinig, talagang ginawa mo yan. Bakit ito ginawa yan? Di ba? Pagka ako sinasabi ko na ganun, hindi na ako nagsasalita. Hindi na ako nag-open ulit. Di ba? Pero pagka yung ganitong words na sinabi mo, kasama mo, I'm ready. No? Tutulungan kita. Di ba? Simpleng salita lang yun, mga kapatid, pero ang dating nun, parang nakakain ng isang bar na chocolate. No? Parang nakainom ka ng energy booster. No? Pagka sinabi mo na, I will help you. No? Merong isang kong kaklase, nakapangasawa siya ng mayamang Amerikano. No? Nagkaroon ng problema itong may anak na yung kaklase ko, balo na siya, tapos nag-asawa siya ng mayamang Amerikano. Yung anak niya dito sa Pilipinas, nagkaroon ng problema kasi pinapalayas na sa pinitirhan niyang bahay. No? So wala magawa itong nanay kasi nasa US sila. So iyak siya ng iyak. Sabi nung asawa niyang Amerikano, can I do something? I will call something. Hindi sabi nung girl, sige. So tumawag siya. Meron pala siyang contact dito sa Pilipinas na realty, about realty. Ang sabi ng Amerikano, ay ihanap mo ng magandang kondo itong anak ng wife ko. Kayo na lang ang mag-ayos. Kayo na ang lagay ng mga gamit. Yun ang sinabi. Pero hindi sinabi niya sa asawa niya na yun ang kanyang pinagawa. Ang sabi lang niya, don't cry. Wala nang problema. So, nung kinikwento niya sa akin yan, parang wow, yung salitang can I do something. Ang laking relief. Diba? Pwede ba akong makialam? Pwede ba akong tumulong? Diba? And I'm sure mga kapatid, may mga mamimit tayo ng mga tao na kaya natin tulungan.
At ang pinakamatamis sa salita o sa tenga ng isang tao kailangan ng tulong ay yung salitang tulong. Ay yun lang. Okay? So yun po ang sabi dito sa Proverbs chapter 12 verse 25. Kind words cheers you. Okay? So, pangatlo, the development of our talking. No? Paano natin ma-develop yung ating pagsasalita? Una, guard your heart. Guard your heart. Bantayan natin ang ating mga puso. Ang sabi dyan, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang sabi sa Jeremiah 19:7 or 17:9, no? The heart is deceitful above all. And who can know? Who can know? Madaya ang puso. No? Kaya ang sabi ni King Solomon, above all else, no? Sa lahat ng dapat mong bantayan, dapat mag-extra effort sa puso. Okay? Sabi niya, for everything you do flows from it. Lahat ng ginagawa mo at gagawin mo nang gagaling sa iyong puso. Then, sabi mo sa Proverbs 16:23, basahin niya natin. Ready? Begin. The heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips. So, kung babantayan natin ang ating puso, ano bang nilalaman ng ating puso? Sabi niya, tuturuan ng ating puso kung ano ating sasabihin. Kaya, kung masama ang laman ng ating puso, ano ang lalabas sa ating bibig? Masama. No? Pero kung mabuti ang laman ng ating puso, mabuti rin ang lalabas sa ating bibig. At ano pa sabi niya? And adds learning to his lips. Marami ka pang matutunan. Okay? So, paano natin masisigurado na magiging maayos ang ating puso? Na mababantayan natin ang ating puso. Ito po ang sekreto ni King David. Okay? Basahin niyo po natin, Psalm 119, verses 9 to 11. Ready? Begin. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. So, napakalaki ng role, mga kapatid, ng salita ng Diyos, ng ating pong pagkinig at ng ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon para mabantayan natin ang ating puso. Sapagkat kung ang ating puso ay punong-puno ng salita ng Panginoon, ang lalabas po dyan ay maayos. Di po ba? Ang sabi dito, that I might not sin against you. Pagka ang puso, ang salita ng Panginoon ay iningatan natin sa puso natin, makakaiwas po tayo, mga kapatid, sa kasalanan. No? Makakaiwas tayo sa maraming pagkakamali. No? At alam po ninyo, buti kung itong mga pagkakamali ito ay pwede nating ibalik. No? Halimbawa, yung isang baso, pag nabasag siya, no? Buti kung kaya mo gawin ulit na wala siyang lamat. So, wala na, hindi na pwede yun. Diba? Pero dito, mga kapatid, para makaiwas tayo, no, sa kasalanan, punuin natin ang ating puso ng salita ng Panginoon. Kaya lagi ko pong pinapahayag at sinachallenge ang bawat isa at ginagawa ko dito sa CGBC Satellite that we should always expose ourselves sa Word of God. Kasi ito po ang mag-iiwas sa atin. No? Pag nagkamali tayo, madalas ay matindi ang pagsisisi natin, panghihinayan natin. Di ba? Pero kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Panginoon, lahat po ng ating gagawin ay ang tama. Hindi tayo magkakamali. Wala tayong panghihina. Okay? So, let us guard our hearts. Next, let us guard our lips. Bantayin natin yung ating mga labi. Okay? Nasabi dito sa Proverbs 13:3. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Those who guard their lips preserve their lives,
but those who speak rashly will come to ruin. Totoo ba ito? Sa piling niyo. Diba? Kung babantayan mo yung iyong labi, no, ay maiingatan mo ang buhay mo. Pero, kung lagi kang nagsasalita ng kumbaga hindi mo binabantayan, it will come to ruin. So, ang ibig lang sabihin mo ito, kung gusto mong bumaba pa ang buhay mo, bantayan mo yung iyong bibig. Di ba? Kontrolin mo yung iyong bibig. Pero kung gusto mo nang mamatay, kung gusto mong madali ang buhay, huwag mong bantayan ang iyong sinasabi. Di ba? Marami lang napahamak, no? Dahil sa unguarded words. Siguro, alam ninyo ang nangyari kay Senator Marcoleta. Alam niyo ba kung bakit siya nakulong? No? Sapagkat umamin siya sa kasalanan niya. No? Na dapat hindi yun sinasabi. Bigla niya sinabi, tumanggap ako ng pera na ganito. No? So parang, oops, bawal yun ah. No? Kaya pinagtatawanan talaga siya ng ibang mga analyst, political analyst. Kasi ipinakulong niya yung kanyang sarili. Diba? Na makikita natin dito, na totoo itong Proverbs 33, but those who speak rashly will come to ruin. Guard our lips. No? Sabi pa sa Proverbs 21:23, basahin niya po ulit natin. Ready? Begin. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. Okay? So, sino man ang binabantayan, yung kanyang bibig at yung kanyang dila, makakaiwas sa kahit anumang gulo. Okay? Again, ang dahilan kung bakit maraming nasasaktan, maraming away, ay dahil sa maling pagsasalita. Away sa daan, away sa laro, ay dahil sa maling pagsasalita. Okay? Ang panghuli, second to the last, think before you speak. Think before you speak. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Okay? Hindi po ito madaling gawin. Lalo na kung sanay ka na magsalita muna bago ka mag-isip. Sabi nila si Pedro, kaya siya madalas napapahamak sapagkat nagsasalita muna siya bago mag-isip. At I do not know kung meron dito sa atin na gano'n. Pero ako aamin ako, ganun po ako. No? Nagsasalita muna ako bago ako nag-iisip. Sa ako realize na, ay naku, mali pala yung aking sinabi. Kaya mga kapatid, para mag-improve, ma-develop ang ating pong pagsasalita. No? Una, we need to guard our hearts, guard our lips, and then think before you speak. Isipin mo muna, makakasakit kaya ito. Okay kaya itong sasabihin ko. Okay kaya itong message ko na ito. No? Okay kaya itong reply ko sa kanya. Hindi kaya siya ma-offend. Hindi kaya siya masasaktan. Okay pa rin kaya yung relationship namin kahit na ikaw sabihin mo sa kanya. Pag-isipan natin mga kapatid. And then ang sabi dito sa Proverbs 15:28, the heart of the righteous studies how to answer. Okay? But the mouth of the wicked pours forth evil. If you are wise, no? Kung ikaw ay marunong, mag-iisip ka muna bago ka sumagot. Diba? Kaya, may mga tao na pagkahalimbawa, nag-away, no? Yung iba, umiiwas muna, tumatahimik muna, o kaya nagtatago muna, o yung iba ay, huwag muna tayo mag-usap ngayon. Magpakalma muna tayong dalawa. May mga gano'n, di ba? At sabi dito, the heart of the righteous studies how to answer. Para maging maayos ang iyong sagot, kailangan pag-aralan mo muna kung paano. Okay? Huwag yung sa kainitan, biglang sasagot. Madalas, pagka sinabayan niyo yung init ng ulo, maraming mga salita tayo na ang tawag ay death words, no? Na sometimes ang damage hindi mo na maaayos. Kaya dapat maging marunong tayo mga kapatid, no? Sapagkat ang sabi dyan,
The heart of the righteous studies how to answer. Pag-aralan po natin kung paano tayo sasagot. And then, ang panghuli, pray about your speech. Pag-pray po natin ang ating po pagsasalita. Ang sabi po ni Haring David, basahin niya po natin, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Sana mga kapatid, pag-isip natin sa umaga, no, bago tayo makasilabuha kahit kanino, bago tayo magpag-usap sa asawa natin, sa anak natin, no, sa mga kaklase, sa mga office mates, at sa kahit sino, sana kausapin muna natin ang Diyos. At ito ang ating ipanalangin. Lord, set a guard over my mouth. Keep watch over the door of my lips. That's how we can improve in our talking. Ang panghuli, sana ito rin ang ating maging panalangin sa Panginoon. Sabi sa Psalm 19 verse 14, basahin niya po natin, ready, begin. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Sana sa ating din po pakikipag-usap sa Panginoon, nawa ay yung mga salita natin ay magbigay ng kaluwalhatian sa atin. No? Ito ay maging kaya-aya sa ating po Panginoon. May tatlo tayong nakita na parameters para malaman natin if we talk well. No? Una, yung different types of talkers, the demand for proper talking, and the development of our talking. Mga kapatid, no? Tayo mga taga-sunod ng Panginoon sa Kristo. No? Tayo mga taga-CGBC sa Tulay, at sa lahat ng mga umaattend po dito, takibahagi sa ating pong ministry of the Word. Ano? How is our talking? Is it well? No? Una natin nakita yung ating pakikinig. Pangalawa, yung ating pagbabasa. At pangatlo, yung ating pong pagsasalita. Binigyan tayo ng paraan ng Panginoon para ayusin ito. At sa biyaya ng Panginoon nawa, sa ating pong pamumuhay everyday, lahat ng mga blessings, kung ayusin natin ang ating pakikinig, no, ating pagbabasa at ating pagsasalita, ay matanggap po natin yan. At nawa ay maging channel of blessing din tayo sa iba. Okay? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Salamat sa buwan na ito na pinagdiriwang na kalusugan. Nawa, Panginoon, na-appreciate natin ang inyong salita. Sapagkat ang gusto mo sa aming mga spiritual lives ay maging malusog ka. Sa tatlong bahagi ng aming pong buhay na pinag-aralan, yung aming panginginig, yung aming pagbabasa, at yung aming pagsasalita. Lord, tulungan kami na sundan ang gabay na ito na inyo pong pinakita. Help us to speak, help us to talk well. Sana, Panginoon, ay ang aming pong mga relationships ay aming pong ma-preserve dahil kami po ay nagsasalita ng maayos. At lalo higit, Panginoon, maging kaaya-aya at magbigay ng kaluwalhatian sa iyo ang aming pagsasalita. Kami po ay maging channel of blessing sa ibang mga tao. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.